believe that the 600 billion of PhilHealth is for them to be able to utilize. Magandang araw sa inyong lahat, Katambay TV. Yan, so welcome kayo sa aking channel. Yan, so meron naman po akong ginawang reaction video na patungkol ito sa budget ng PhilHealth. Ayan, so pero bago ang lahat, para sa ating pagpapatuloy, ay kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, share, like, comment, and pakihit na din ng notification bell button para lagi kayong updated sa mga susunod nating video. Pero bago ang lahat, shoutout ko muna yung mga bago kong followers. Shoutout nga pala kay Jins Anghelo Bacunara. And then shoutout din kay Ronnie Ignacio. And then shoutout sa'yo, Rexnel Carmen. And shoutout kay Ma'am Althea Rojas. Ayan, so maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. So ang ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol ito sa budget ng ating PhilHealth. Ayan, so sabi kasi ni Grace po na ang PhilHealth ay walang budget. Saan na kaya napupunta ang ating budget ng PhilHealth? I don't know that. So can you imagine na ang ating PhilHealth po ay meron po tayong budget na 39 billion sa AKAP. No, ang kaso, ang problema nito ay tinanggal ni Amy Marcos. No? Tapos ngayon na ang BICAM ay muling binalik ang AKAP, almost 26 billion na lang halos ang natitira. No, ito naman ang mga nasa Senado, no, 5 billion. So samantala ayaw nila sa AKAP, no? Kaya kumbaga ito ang problema, malala, no? Yung original na OBP hindi nila maibalik ang budget sa dati. So kaya nagkakaroon tayo ng problema sa bansa natin. Kasi can you imagine yung ganyang klaseng pamamalakad at pamumulitika ng ating mga nakaupo sa pwesto. No, tingnan nyo yung kay BP Sara, no, halos 733 million yung kanyang budget. No, kita naman ninyo na isa na lumalaban itong ating BP Sara. No? Ito ang malala, lalong-lalo na pagdating sa PhilHealth. No? Questionable sa Senado. Tinanong, why? No? Why the PhilHealth will give a zero budget? Yan yung pinakamahirap eh. No? Kasi saan na nga ba? Paano na nga tayo matutulungan ng ating PhilHealth? Paano na lang yung mga mahihirap, no, na hindi kayang magpagamot? No? Siyempre, alam naman natin na ang PhilHealth ay malaking bagay. Kumbaga, malaking bagay ito sa mga mahihirap. No? Okay, so kumbaga, alam naman natin na isa sa mga dahilan ang PhilHealth ay nakadepende. No? Kaya ikaw, Madam Grace po, ikaw ang nasa Senate Finance of Committee. Okay? Dinidepensan mo pa, no? To defend the BICAM para magdesisyon. Grabe. Ito pa ang malala, no? Para itanggi ang PhilHealth, no? PhilHealth government subsidy. Ito pa ang kanyang sinabi, no? It should serve as a lesson. Nako, patay na tayo diyan. No? Patay ang PhilHealth natin ito. Consequences ito sa PhilHealth. Anong gusto mong mangyari, Grace po? No? Sa kanino hihingi ng tulong ang mga tao, Grace po? Nakakaawa naman yung mga kababayan nating Pilipino, no? Lalong-lalo na yung mga mahihirap. Insurer lang ba ang naiisip mo, Miss Grace po? Ito lang ba talaga
Ay paano naman ang mga taong nangangailangan ng tulong sa PhilHealth? No? Paano ng mga kababayan nating mga mahihirap, Madam Grace po? Nako, ang hirap talaga ng ganitong sitwasyon, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap na hindi kayang mag-afford na pumunta ng para magpagamot, para magpa-doktor, no? Saan na lang yan sila hihingi ng tulong? Madam Chair, nakakaawa na, utang na loob. Ayan, so tingnan natin, panoorin natin itong video, no? Patungkol ito sa usaping PhilHealth Zero Budget. Kahit naratipikahan na ng Senado at Kamara ng panukalang 2025 National Budget, may mga mambabatas na kumukwestiyon sa ilan itong probisyon. Partikular na riyan ang pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth at ang pagdoble ng pondo ng Kamara. Nakatutok si Bob Gonzales. Niratipikahan na kagabi ng Senado at Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget ang napagkasunduan nilang bersyon ng Kamara. Pero may mga senador na tutol sa desisyong gawing zero ang subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po, PhilHealth. Lessons learned dapat tayo sa pandemya. We should invest more in health. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Huwag naman zero budget. Sa huli, ang mga mahihirap na pasyente na naman ang kawawa dyan. Tugon ni Senador Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Finance, may sapat pang reserbang pondo ang PhilHealth. We believe that the 600 billion of PhilHealth is for them to be able to utilize. They are not definitely destitutes. They have the funding for it. And if they also show their capability to utilize those funds, next year, definitely it will be a different scenario once we evaluate the progress that they have made. Giit din ni Senate President Cheese Escudero. Sa ngayon, 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng PhilHealth kaugnay nito. Kung may mga nabawasan, kwestiyon naman ni Senador Coco Pimentel ang pagtaas ng pondo ng Kongreso pagkatapos dumaan sa Bicameral Conference Committee. May dagdag na 1 billion pesos sa budget ng Senado habang 17.3 billion sa Kamara. Mas malaki pa sa orihinal na nakalaang 16.3 billion. Bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at tiniskas? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito, Mr. President, na halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber. But we have to be transparent. Sabi ng Senate President, hindi perpekto ang budget pero napakarami kasing dapat pondohan sa napakaliit na espasyo. May nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng pondohan kung alin dito ang unahin. Lahat mahalaga, lahat importante. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow.